morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kaabayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi baghayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session. Sa katagalan mga kaabayan, akala mga paninira ay bagtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino makapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Robel Ferrer Official. Meron siyang 50 na mga comments. Nandiyan na po si Lerma Sondita. Meron siyang 44 na mga comments. Jelaine Quezon. Meron siyang 33 na mga comments. Ana Cordoba. Meron siyang 26 na mga comments. A name na user o Aurora Mercado. Meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. At thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Barbara Butler, Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Sir Eduardo Yapi. Happy birthday! Siyempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds, o yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan si Maria Medasiplon, Rosalie Antonio, Zarina Villaros, Shannon Reyes, Flaviana Abila. Nandyan po si Aspernito, Nonay Floren Hills, Michael Vinas. Hi to Erickson Tesmo Vlog na nandyan sa Kuwait. Hi daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. At siyempre, shout out rin po sa lahat ng mga members ng INC. And hi to Joseliza Moises, Gloria Marquez, and hi to Mosking Digma. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at bertang energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa nakababayan po, nakagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry! Painitin ko po kaagad ang inyong mga umagas kasi marami itong mga baon po ng mga pasabog, marami itong mga baon po ng mga balita at syempre, huwag din kakalimutan, i-debunk natin ang mga fake news na mga ibinabakalat ng kabilang kampo. Dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Good morning Pilipinas! Okay, so mga kababayan ko, supposed to be ngayong araw, mag-rest day sana Sir Ivan. Kasi may plano akong manood ng movie. May plano po manood ng movie si Ivan. Yung title po na cartoons, yung Despicable Me. Pero na kasi, Despicable Me 4. Yung movie po na Minions, tsaka kailang amo si Gro. Ang ganda nun eh. Paborito ko yung movie na yan mga kababayan. Kaya lang, manood na sana ako, may nag-message kasi Ivan. Merong forward sa atin po na isang video di Binag Makabayan. So forward sa atin sana si Ma'am Trexie. Hindi Trexie Cruz gonggong yun eh. Si Trexie Villarreal Makabayan. Hello mo Ma'am Trexie, kamusta? May forward sa akin. Nakita ko po yun yung isa sa interview po ni Binag na kung saan dinamay po
dinamay ang anak po ni PBM na gumamit rin po daw ng white substance. Gunggong talaga eh. So, suppose sabihin, manood ko ng movie, so hindi lang muna kasi nga, ganun tinga talaga. Sabi ko, gunggong naman to. Ano bang kinalaman ng anak po ni BBM? Dahil ba hindi sila to sinakyan po ni BBM or nilang mga Lagdamio, ni Daza, yung si Zubel, hindi po pinakinggan or binaliwala na po itong si Binag. Kaya siguro, ang tinira niya ngayon, yung mga anak ng makabayan, include po ang anak ni PBM, pati po si Efelisa, sila si Simon, sila si Kong Sandro Marcos, at saka yung isang makabayan. Gunggong talaga, no? But anyways, mamaya, talagang pipitikin natin yan, korte niyang gunggong na yan, kasi ako po naawa po kay Ma'am Trixie Makabayan. Totoo lang, naawa talaga ako eh. Bakit? Kasi ang sinabi niya, si Ivan talagang nasaktan daw siya. Talagang yung parang yung heart mga kabayan, nahirapan siya huminga kasi nga nasaktan siya, sinabi po ni Binag. Sabi ko kay Ma'am Trixie, relax lang po tayo. Don't worry. Nandito lang po yung mga Marcos, mga Marcos supporter o yung mga pro-admin na mga vlogger, handa pong ipagtatanggol si PBM. At saka alam rin po natin na hindi rin po yan ginawa ng mga anak po ni PBM at saka ni Efelisa. Sabi ko, relax lang. Don't worry, nandito po si Ivan. So, atin po siyang bubuljakin po itong si Binag mamaya makaban. Kasi meron pong na-discover na video si Sir Ivan. Okay? So, anyway, sinong nakita po sa nirelease po na report o yung survey ng Okta Research Makabayan? Diba ang ganda talaga? Hindi mo pekto ang kailang mga paninira. Ito pong survey na to, dito talagang magkaka-high blood itong mga DBS na to. Magkaka-high blood, ang iba magkaka-depression kasi nga ang gusto nila ipakita po sa taong bayan sa buong Pilipinas na pangit po ang performance ni PBM at wala nang susuporta kay PBM. Pero anong nangyari? Mukha yatang bumaliktad. Mukha yatang nabaliktad po yung panahon. Kasi alam nyo mga kaban ko, merong inilist po na survey ang Okta Research na kung saan ang taas po yung rating na maraming sumuporta hanggang ngayon kay PBM at mas tumaas pa. Ayon po sa balita makaban ko, basahin lang po nato. Pro Marcos higit na mas marami kaysa DDS. Sa inilabas ng Okta Research na survey noong June 29 to July 1, nakitang mas marami ang mga Marcos supporter na may 36% kaysa mga DDS, only 16% makabayan. 16% lang pala yung mga DBS. Bakit feeling blockbuster kayo lagi? Fake news pala yun. So itong survey yung makaban ko, I think umabot yata ng 2,600. 2,600 po yung tinanong po ng yung Okta Research. Sana paabutin nila ng mga 5,000. Like for example, yung sa Tanjere, sa RPMD. RPMD nga, 6,600 makabayan ang kailang i-survey. Ang sa Tanjere, if I'm not mistaken, 5,800, 5,600 yata yon. Pero dito po sa Okta Research, sabi po ng kanilang ng may-ari po ng Okta Research, 2,630 or 35 yata yon if I'm not mistaken. Pero at least, okay pa rin po. Kaysa sa Publicos, only 1,200. Diba? At least okay na o yan. Pero dito po nakita natin na marami pa rin pong sumuporta kay PBM. So, ibig sabihin, hindi po nabulag, hindi po nauto, karamihan po sa ating mga kababayan. At yung mga pinag-iingay po ng kabilang kampo na dumadami na daw sila, yun po ay fake news. Mas lalong nagalit ang ating mga kababayan dahil po sila ay nagpalabas po ng mga piki, ng mga balita, piki ng mga dokumento at yung latest, piki po na video. Yung pulburonik daw na video makabayan. Pero in-check naman yun eh. Okay, so before tayo pupunta doon sa mga ibang topic makabayan ko, pag-usapan muna natin po yung good news. Kasi meron pong nag-request sa atin pong solid viewer. Sabi niya, Sir Ivan, please iuna mo po yung mga good news. Well, don't worry. No problem ho yan kasi Sir Ivan. Kasi kayo ang boss ni Sir Ivan. Okay, so iuna mo natin po yung good news. For more details, let's watch this. Naobserbahan ng isang senador na nabawasan ang mga nagpapadala ng text scams matapos tuluyang ipagbawal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pogo sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may naobserbahan si Senadora Grace Poe hinggil sa mga text scams. Kasunod din ito nang ideklara ng Pangulo na banned na ang mga pogo sa bansa.
From that time on, actually a little before that time until the present, kung mapapansin ninyo, wala nang masyadong nagte-text scam sa inyo ngayon. Nang mga nanalo kayo ng ganitong jackpot o kaya yung package ninyo, kailangan i-redeem ninyo, ganito-ganyan. So nangangahulugan lamang na malaki ang kinalaman nitong mga nag-ooperate ng mga illegal na pogos sa ating bansa. Kamakailan sunod-sunod din ang mga sinalakay ng mga otoridad ng mga Pogo Hubs na pinaniniwala sangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Tingin ng Senadora. Yun pala, siguro merong correlation between those scammers and those that were raided just recently. So the President's words that legal and illegal pogos are no longer allowed somehow made a big impact, at least when it comes to these scams that we are receiving. Pero tingin ng mga senador, hindi pa dyan natatapos ang laban. Kailangan ng isabatas ang pagban sa Pogo para ito ay matuldukan. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning of, to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal pogos will be allowed, and other online platforms that will be harmful to our countrymen. We need to act on it para even the next administration will no longer entertain the idea of bringing pogo back in our beloved nation. Mungkahi naman ni Senator Risa Hontiveros. Kanselahin lang ng PAGCOR ang mga lisensyang dati nilang in-issue sa mga pogo bilang pagtalima, bilang pagsunod sa utos ni Presidente na i-ban ang pogo. Yung mga assets at ibang resources na makumpiska sa mga ni-raid na pogo ay pwedeng gamitin ng gobyerno para sa rehabilitation ng mga victim survivors ng human trafficking, cyber scamming, paglabag sa karapatang pantao ng mga taong nagtrabaho sa mga pogo na iyon. Sa ngayon, may panukalang batas na sa Senado na gala yung iban ang mga pogo. Nagsagawa ng farewell call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang ambassador kasabay ng pagtatapos ng kanilang tour of duty. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Sweden Ambassador Annika Thunberg sa pagsuporta ng kanilang bansa sa Pilipinas. Sinabi ito ni Pangulong Marcos nang nag-farewell call ang Swedish Ambassador kay Pangulong Marcos sa Malacanang kanina. Habang si Thunberg naman, tinalakay kay President Marcos ang kanyang 3 magagandang taon sa Pilipinas. Binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng matibay na partnership ng Pilipinas at Sweden. Bago ang kanyang pagkakatalaga sa Pilipinas, na-assign muna siya sa Mexico at Geneva. Habang ang diplomatic relations ng Pilipinas at Sweden ay naitatag noong Enero ng 1947. Magiliw ring tinanggap ni President Marcos ang farewell call ni Papua New Guinea Ambassador to the Philippines Betty Palazzo. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Ambassador, kasabay nito ay inaasahan niyang ang papalit kay Palazzo ay magpapatuloy sa ugnayan ng Pilipinas at Papua New Guinea, partikular na sa kalakalan, agrikultura at paingisda. 2019, nang ipresenta ni Palazzo ang kanyang credentials bilang ambassador ng kanilang bansa sa Pilipinas. Taong 1975 naman nang ang Pilipinas ay isa sa mga unang bansa na nagtatag ng formal na diplomatic relations sa Papua New Guinea matapos silang maideklara bilang isang sovereign nation. Sa susunod na taon ay ipagdiriwang ang dalawang bansa ang ika-50 taong anibersaryo ng bilateral relations. Samantala, naging aktibidad din ni Pangulong Marcos ngayong araw ang paunguna niya sa sectoral meeting. Kapulong niya rito ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development, kung saan tinalakay nila ang tungkol sa pabansang pabahay para sa Pilipino program. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila base sa survey ng grupong Octa Research, habang bumaba naman ang mga nagsabing sila ay pro-Duterte.
Ang tanong sa tugon ng masa survey na ginawa nitong second quarter ng taon, alin ang pinaka naglalarawan sa kanilang political preference? 36% ang nagsabing sila ay pro-Marcos admin. Mas mataas sa 31% noong Marso. 16% naman sa mga tinanong ang nagsabing suportado nila ang mga Duterte at kanilang mga kaalyano. Mas mababa kumpara sa nagsabing ganyan sila noong Marso na nasa 20%. 31% naman ng mga sinurvey ang nagsabing wala silang sinusuportahan sa dalawa. Paktay ang mga DBS. Kumunti na ang mga DBS. Kaya pala kapag sila po magrarally mga kabayan, kumukunti lang talaga eh. Hindi na umaabot ng 1,000, hindi nga umaabot ng 500. Yung latest nga nila, ilan lang po? 10 doon sa EDSA. Nakatawa naman eh. Akala ko ba malakas sila? Akala ko ba love by the people si Sara? Hindi pala yung totoo, fake news yun. Ginod time lang ni Marvel si yung mga PDP laban makabayan. Diba? Survey pa nga lang. Survey, totoo yan. Totoo yung survey. Ito pong Okta Research. Kasi marami po ang kanilang pinagtanungan ngayon makabayan. Nakita ko kasi doon sa report po sa Philstar kung ilan po yung lahat ang kanilang pinagtanungan. So, okay sa akin, yung umabot po ng 2005 pataas, okay yun na survey. Hindi unlike doon sa Publicos kay Tikia na 1,200 lang. So, yun po hindi ka paniwala. Baka kasi ang kanyang mga pinagtunungan, timing po yung area na yon, puro mga maka-DDS makabayan, di ba? Okay, so dahil po makabayan ko, ay siya nga pala sa ating po mga bagong viewers dito, si Sir Ivan, ating pong channel, nagpapakita po tayo ng mga videos dito, mga balita na kung saan ito po yung ating ginagawa ng ating gobyerno, mga proyekto po ng ating gobyerno, at saka yung plano, upcoming plans po ni PBBM at saka ng Marcos administration. Bakit ko pinapakita yan? Kasi nga ito po mga haters natin, mga bulag naman kasing gunggong nito eh. Mga bulag, sabi nga nila wala dang programa si PBBM, wala dang proyekto si PBBM, wala dang ginagawa si PBBM, puro daw party. Kaya nga napapakita ko lagi ng mga videos ng ganyan para aware po ang lahat, pati po yung mga DBS, yung mga anti-Marcos na nandito, alam din po nila na may ginagawa po ang ating gobyerno. Okay? So dahil po sa survey na yan makahabaan ko, abay si Hitad umatake kaagad. Ayaw niyang, hindi niya matanggap na ganun po o na tumaas po yung kumpiyansa ng suporta po ng taong bayan kay PBBM. So ang gusto niya, nanawagan siya sa kanyang mga followers na ihiwalay na daw yung Mindanao makabayan. Gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Gunggong talaga. Siya nga pala sa mga taga Mindanao. Nandyan, sa mga viewers, sa Sir Ivan, kababayan ko po nandyan sa Mindanao, okay lang sa inyo. Ihiwalay ang ang Mindanao. Please comment dyan sa baba. Babasahin natin yan mamaya. Okay? Para sa akin, kung ihiwalay mo yung Mindanao, yan po'y katartaduhan talaga eh. Yan po'y pagiging selfish makabayan. Ayaw nilang makipag-unite sa Luzon at sa Visayas kasi sila po'y selfish dito. Alam niyo po, maganda naman talaga na makaisa po ang buong bansa. Siyempre, hindi po matawag po na Pilipinas kapag ihiwalay po yung Mindanao. Diba? Maging Pilipina lang, nawala yung nas. Kasi nga ang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ito kasi mga gunggong, ito kasi mga may utak, polluted po yung utak makabayan, yung mga alipores po ni Digong, alipores po nila ni Quiboloy. Gusto kasi nila na ihiwalay yung Mindanao. Bakit? Para hindi na bumapasok ng taga Luzon, ng taga Visayas, na mga kapulisan natin, itong si Quiboloy, para po itatago nila at saka hindi na po ito dakpin makabayan. Yan naman talaga ang plano nila. Kaya nga itinatago na lagi ito si Quiboloy kasi ayaw nilang makita ito at ayaw po lang makulong. Kahit alam nila na meron pong ginagawang kabulastagan at saka ito pong tao na to ay isang wanted makabayan, ayaw nila. Bakit? Kasi sabi nila marami daw natulungan. Maraming natulungan. Ang natulungan po ni Kibs, yung naman pong kanyang mga nauto, ang kanyang mga kakulto. Sila lang po yung makabayan. According sa taga Mindanao. Siya nga pala, may mali po si Ivan kahapon. Diba sinabi ko na tinaasan na po ng patong ng ulo po ni Quiboloy na 20 million pesos makabayan. Diba sinabi ko yan? Mali para si Ivan. Ang totoong balita niyan
ang QOGC, ang kampo ni Kibuloy, nag-counter offer sila ng 20 million pesos. Magbigay sila doon sa makapagbigay sa kanila ng information kung sino daw ang nagbigay or yung sponsor ng DILG or kay Secretary Abalos na nagbigay po ng 10 million pesos. So, counter offer pala yun ng QOGC. Sorry po. Marami kasi nag-message sa ating makabayan. Yan po ang sinasabi ko. Kayong mga haters, kayo po mga anti-Marcos, yung mga viewers ni Sir Ivan, hindi yung mga tanga. Mga magaling ho yan, marunong yan mag-isip. Hindi po nila kinikonsente si Sir Ivan. Kapag may mali ako dito, talagang sasabihan na si Sir Ivan na mali ka, ito po yung totoong information, please i-correct mo. Ganun yan sila. And as I stand corrected. Nobody's perfect. Sorry po, okay? So yan po ang totoo pong balita. Okay? So ngayon, ipasok na ho natin ito pong si Binag kasi meron pong ginawang kabulas-taga makabayan. Mukha yatang ang laki po ng bahay dito kay Binag, no? Magkano kayong kontrata dito eh. Tama nga tayo, kunin po nito angkor ng SMNI. Baka in the future, in the coming days, magiging vlogger na rin po ito makabayan. Dinamay na niya ang mga anak po ni PBM. Pati po yung mga sabi niya, yung mga kasama daw ni PBM, mga anak nila, dinamay, gumamit rin po daw ng white powdery substance makabayan. So ibig sabihin, gumagamit rin daw ng cocaine. Yan po'y malaking katarantaduhan. So ipakita ko muna sa inyo, ito pong video ni Binag mga kabayan ko para meron po tayong ebidensya. For more details, let's watch this. I'm doing this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, really? What else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, I mean, even the Marcoses, their kids? You can, really? Pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Grabe, mukha pa lang sinungaling na makabayan. Sa mukha pa lang sinungaling talaga eh. Itanong ko lang po dito, maniniwala ba tayo na sila si Simon, sila si Kong Sandro Marcos, si Bini, gumamit sila ng ipinawal po na gamot makabayan? Maniniwala ba tayo? Please comment sa baba, babasahin natin yan mamaya makabayan, okay? So dahil po nagbanggit siya ng hair follicle test daw or drug test, gusto na ipa-drug test po yung mga anak daw ni BBM, dapat baliktarin po natin, dapat nga kanyang gagawin na ipa-DNA niya ang kanyang mga anak, baka merong naamot dyan, ito pong si Digong makabayan. Baka merong isa dyan, si Digong. Hindi niya alam. Diba dapat nga, hoy, Binag, dapat ipa-DNA mo ang iyong anak. Huwag mong sisiraan ang mga Marcos. Huwag mong sisiraan po ang mga anak po nila ni BBM at saka ni Efelisa. Kasi mas matino po at talagang matino po ang mga anak po ni BBM kontra sa mga anak po ni Digong. Check mo nga yan, yung mga mukha makabayan. Diba? Sino dyan ang may mukha pong adik? Diba? Klaro mo, sa pormahan pa lang, sa experience pa lang, sa mga history pa lang makabayan, at saka kung saan sila sangkot. Di ba nasangkot po sila sa mga drugas-drugas? So ang dapat po ipa hair follicle test dito, yung mga anak po ni Digong, sila ang dapat. Ngayon mga kabayan ko, meron pong nagpalabas. May nagpalabas po ng picture, sabi niya, si Pulong Duterte daw nagpa-drug test na. Sabi po ni Catastrophe, Pulong, nagpa-drug test na. Kayo, kailan? So sabi dito po sa caption sa baba mga kabayan, simple lang yan. Pag kayo walang tinatago, patunayan nyo. So ito pong video na to, ipakita ko muna sa inyo mga kabayan para meron po tayong idea kung ano pong ginawa sa hair follicle test, na drug test po ni Pulong. Kahit niya tago eh. You. Oh. Hindi ko kapit sa mandalipad na. Hindi sa dito. Para doon sa naka-hype tayo. Ang hirap na Okay, so dyan lang po. So at least nakita ho natin, ito pong si Pulong na pa-hair follicle drug test na makabayan. Ngayon, pinaparinggan na si PBM. Si Pulong daw na drug test na, kailan daw si PBM? Titingnan ho natin, kailan ba talaga to nangyari yung video na yung makabayan? Diba alam ho natin kapag DDS kasi na magpakalat po ng mga video, medyo nakakaduda. And we found out na yung video na yung makabayan ko, that is year 2016 pa po.
Yet 2016 pa po yung video na yan. So ayon po sa balita po ng GMA News, November 19, 2016, Davao City Vice Mayor Paulo Duterte has tested negative for illegal drug use in comprehensive drug test conducted on October 30. His camp announced. So sa October 30 pa pala yan, na-drug test ito pong si Pulong, pero ito po yung na-publish ng GMA November 9, 2016. 2016 pa po na drug test itong si Pulong. Pero si PBM, ang latest na date na ito po siya po na drug test before po sa election 2022. Tanungin nyo lang po si Vic Rodriguez, alam niya yan. Diba? Si Pulong 2016. Si PBM, ang latest date po na drug test 2022. Sino na po dito ang nabuking? Magunggong naman kasi. Ngayon, ipakita ko sa inyo mga kabayan kasi meron pong kaibigan, meron pong nakasama noon, ito pong si Binag na nagsalita na noon. Isa po siyang retired military mga kabayan. For more details, let's watch this. Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. O, di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. O, Ayala Labang. O, di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang kimakas si Marje. Hindi naman siguro si Manong Tony. O. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at maisog, siyempre sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Lalo na yung grupo mo sa GCI. O, di ba? Kay karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Si Nep, di ba? Kaklase ni Inday Sara. Oo. Very close ka doon kay Nep. O, sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa-isa? Oo. In so many instances, we're together in the White House of Manong Tony Boy. Di ba? Okay? Anyway, yung lugar is part of Dakudao pa yan. Area, di ba? Nag-host kayo ng party madalas. Ini-invite nyo kami. Oh. So, I know the story. Huwag ka magpagamit, Kat. Sarap-sarap na ng buhay mo. Ang laki-laki naman ang napakinabangan mo kay Manong Tony. Huwag na ganun. Tama na yun. Oo. Kung ano, Kat, kung naghiwalay kayo at ayaw niya na, siguro, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie. Di ba? May mga anak sila eh. Wala naman kayong anak ni Manong Tony. Huwag mo nang anuhin yung, Kat. Ako. Huwag kang magpapagamit sa politika, Kat. No? Magkakaibigan tayo. Ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit yan. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo. Ang sarap ng buhay mo. Huwag mo nang sirain yan. Mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. Pag-alaya. Sobra. Alam mo, Kat, ang galing mo kasi magmahal, di ba? Oo, di ba? Ikaw na mismo sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, Kat, ang galing mo magmahal eh. Maganda ka, magaling ka magmahal. Pag nagmahal ka, all out eh. Diba? Sinisigaw mo pa nung, Kat. Dinig na dinig ng dalawang tainga ko, sa harapan ko pa, sinisigaw mo. Yung medyo, alam mo na, diba? Pagka nagsasyat yung tao, diba? Naggamaganyan ba, diba, Kat? Anong sigaw mo? Matindi yung sigaw mo, Kat, nun. Nangingiti nga ako eh. Sabi ko, sana lahat ng babae katulad mo. Diba? May sigaw ka nun eh. Tungkol kay Manong Tony Boy. Di ba, Kat? Hindi ko na lang sabihin dito kasi personal na yung, Kat. Pero tungkol yun sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya sabi ko, grabe. Kati Binag.
O, di ba? Yan. Huwag ka magpapagamit ka sa maisog at sa DDS. Masisira ang buhay mo, maniwala ka. Mawawasak ang iyong reputasyon. Hayaan mo na yan. Sikati binag ka na. Okay na yun. Oh, mag-enjoy ka na lang yung 5 anak mo. 'Di ba? May apo ka na. O, 'di ba? Huwag mo naguluhin ang buhay. Oh. Tama? At the same time, marami kang kaibigan din na masasaktan kung sasali ka dyan. Like Manny Pacquiao. It's your friend. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, 'di ba? Tinanong mo ba si Manny? Nag-uusap ba kayo? Oh. 'Di ba? Kami, matagal na rin kami din nagkita ni Manny kasi alam ko, busy din si Pacman. Oh. So, yung friendship, try to preserve. Huwag ka na sumali din sa politika. Yung away ng mga Duterte at saka Marcos, huwag na nating salihan yan. Oh. Tayo salihan yan. Wala tayong makukuha dyan. Niwala ka. Pag tayo sumali dyan sa away ng mga yan, sa mga kasi napapunta na sa personalan eh, walang mangyayari sa atin. Oh. The end of the day, sila mayayaman. Diba? Tayong mga Pilipino, maiiwan tayo. Oh. Bagay, si Kati Binag, mayaman yan. Oh. Mayaman na yan si Kati. Hindi naman pinabayaan ni Manong Tuni yan during their time. Anyway, pampered ni Manong Tuni yan, si Kati. Ako na ang nagsasabi sa inyo, mga kababayan. Kaso ganun talaga ang relasyon eh. Once again, sasabihin ko, umagwat ka dyan sa maisog, huwag kang sumali dyan, sa DDS, huwag ka sumali. Like before, naalala mo nung nag-away kayo nung fiancé ni Bibot Alvarez, nasira ang pagiging magkaibigan ni Manong Tuni Boy at saka ni Bibot nang dahil sa away nyo, mga babae. Di ba? Natatandaan mo na kinukwento mo yan at kung paano ka pinagtatanggol ni Manong Tuni Boy. Oh, hindi naman away yun ni Bibot at saka ni Manong Tuni Boy because magkaibigan sila. Away nyo yun eh, mga babae. Oh. So pinagtatanggol ka ni Manong Tuni Boy, sinasabi niya mismo sa harapan ko yun. Oh, habang gumaganyan, oh. Minahal ka rin ng tao. Mahal na mahal mo rin siya. Tapos, ngayon, yung subject ng iyong narratives, ang totoo niyan, si Manong Tuni Boy ang gusto mong unang-una i-damage. Oo, collateral damage lang yan si BBM. Ikaw naman. Kilala mo din naman ako. Oh. Diba? Oh. Tigilan mo na yan. Tama na yung nagkwento ka. Tama na yung nabuyo ka ni Marley ka. Okay na yun. Tama na yun. Huwag mo nang manahimik ka na. Tako. Walang patutunguhan yung gagawin mo. Si Marcos, yung si BBM, Kat, presidente na yan. Kahit ano pang gagawin mo. Oo. Okay, kung magtatanong kayo makahabaan ko, sino ba tong vlogger na to? Siya po si Amigo ng Bayan. Siya po ay retired military makahabayan. Siya po, nung nakilala ko to siya na vlogger, matagal na to eh. Siya po ay isang DDS na supporter, as in pure DDS makahabayan. According sa kanya, sinabi niya noon sa kanyang vlog na wala nang mangyayari sa Pilipinas kung hindi daw susuportan po yung naging presidente. Kasi presidente na yan. Alam po natin na pero hindi natin alam kung ibinoto ba niya si PBM, kung sino ba kanyang ibinoto niya. Pero at least ngayon, na kanyang sinuportahan po ang Marcos administration. Sinuportahan niya si PBM. Kaya nga kilala niya ito pong si Binag Makahabayan. Kasi ito pong si Manong Amigo, according kasi sa nabasa ko doon sa mga comments sa baba, siya daw ay isang private ngayon na bodyguard.
Kasi nga siya po dati pong military mga kabayan. So ngayon, isang private siya ngayon na bodyguard. Noon, nakasama niya lagi itong si Binag. Kasama lagi po nito, ito pong si Tony Boy Floriendo, tsaka yung mga grupo po nila ni Digong. Lalo na si Digong, lagi niyang kasama. Kasi isa po ito sa mga pinakakatiwalaan po na bodyguard mga kabayan. Kaya kilala niya yung mga away-away nila. Doon po kay Floriendo, doon po sa isang babae. Di ba binanggit niya? Kaya nga alam niya kasi lagi siyang kasama mga kabayan. So kahit na-DDS siya at least maganda po ang kanyang ginagawa dito. At least maganda po ang kanyang pananaw. Lepo example dito po kay Binag kasi naramdaman niya at alam niya ito si Binag ginamit to ng mga DBS mga kabayan. Ginamit to ng mga maisog, organizer po ng maisog. Malamang sa malamang, itong si Binag, mga how many days from now, baka sasama rin po ito sa maisog rally mga kabayan. Correct ba I'm wrong? Malamang sa malamang, days from now, sasama to sa mga rally dyan po sa Maisog Rally. Bakit ko alam yan or bakit ko naramdaman yan? Kasi ito pong si Peebles mga kabayan ko, nakatawa kasi, nakaawa na itong si Peebles. Kasi ngayon ang hikayat siya. Meron siyang post po before ako nag-vlog mga kabayan, meron siyang post. Sabi niya, nananawagan ako sa mga grupo na gustong magkapera. Nasamahan kami, ay joke lang, mali pala yun. Nananawagan ako sa mga grupo na galit na sa administrasyon na samahan kami sa EDSA Friday group. And as what Miss Cathy Binag said, mag-prayer vigil na din po tayong lahat sa EDSA Church. Kaya tara na sa Friday. Huwag na po tayong umasa sa mga bayarang madre at pare, lalo na sa CBCP. Pinaparinggan niya yung simbahan mga kabayan. Kasi hindi po sumang-ayon sa kanila. Di ba noon napapansin natin, konting problema lang sa panahon po ni Digong. Di ba nandyan kaagad po yung mga pare, nandyan kaagad po itong mga madre, mag-ingay kaagad. Kinukontra niya si Digong. Pero bakit po sa panahon po ni PBM, pero yung first 1 year and half yata yun kay PBM, di ba napaparinig rin po yung mga madre? Pero lately lang, napansin natin ngayon parang nag-silent na yata. Sumuporta na sila ngayon sa gobyerno. Bakit? Kasi ang mga madre at saka yung pare makahaban ko, nakita niya kasi ang kanilang mga kalyadong, mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan, sumuporta na kasi sa gobyerno natin. Nakita kasi nila kung paano dinala ni PBM ang ating gobyerno. Marami pong ginagawa si PBM, marami pong mga hakbang na ginawa si PBM na nagustuhan po ng kabilang kampo ng mga Pinklawan at saka yung Dilawan. Kaya kung napapansin natin, yung mga madre, yung mga pari, yung mga ingay noon, hindi na po nag-ingay makabayan. So sinuportahan na po nila si PBM. At yan po ay dapat. Kasi hindi po uunlad ang Pilipinas kapag hindi po magkayunan makabayan. Kapag hindi po nila susuportahan po si PBM. Pero siyempre, ito mga ok-ok, ito po mga polluted, yung mga pag-uutak, yung kabilang kampo ng mga bayaran, sila na po dito po yung nag-iingay. Bakit? Kasi pira-pirahan sila makabayan. Di ba? Kahit alam nila na hindi po maganda lang ginagawa, kahit alam nila na fake po ang kanilang mga pag-uukusa sa gobyerno natin at saka kay PBM. Ginagawa nila yan. Bakit? Kasi dyan po sila nagkakapera. So nanawagan po si Peebles kasi nga yung last Friday na ipinakita ko sa inyo dito po ang kanyang vlog, na ilan lang po sila. Di ba hindi nga umabot ng 10 eh. Kawawa naman. Ako po, Peebles, ako na manawagan. Nanawagan ako dito sa mga viewers natin, ng mga anti-Marcos, mga DBS, na samahan nyo po si Peebles kasi kawawa na po. Magkakapera kayo dyan. Diba? Nanawagan pa. And one thing, doon po sa kanilang ipinaviral na video na nagpa-hair follicle test daw itong si Pulong Makabayan ko, even though yun po ay luma na. Babalik na rin natin. Binag, kaya bang i-detect ang isang tao sa pamamagitan po ng hair follicle drug test na ikaw po ay isang drug pusher? Kaya bang i-detect yan? Sakto ba yung question ni Sir Ivan? Totoo naman talaga, di ba? Madetect ba? Madetect ba ng hair follicle drug test na kung saan yung tao na yon, nagpa-drug test na yon, yung binayran nila, madetect ba yun? Asa po siyang drug pusher? Pakisagot nga, Binag. So anyways, before pa ito mag-jump po sa next topic, isalmar natin, nandyan po si Lynn Gonzalez, Laarni Alzuna, na nandyan sa Madrid, Spain.
Hi to Emmy Mapalad, Angelita Holsanger, nandiyan po si Ronaldin Lamsen, Mel Mangao, nandiyan po si May Tramping, hi to si Berino Calob, Rose Guevara, nandiyan po si Alex Garingalaw, hi to Cora Villano, Joyful Pinay, Mauricia Talita, nandiyan po si Army Lagaso, Merna Piñaranda, Teresita Ilyamil, hi to Buhay OFW TV, nandiyan po si Bella Chu, Marlene Takada, Noni Betty, Shimezo LB, Otilo Lim Diesto, Beth Modesto, Nonske Pasamonte, and hi to Gemma Sampilo Camarines. Okay, so mga kaaban ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Grabe, laking pera pala ng gastos ng ating pamahalaan sa security ni Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi ni Secretary Larry Gadon, sa kanya daw impormasyong nakuha ay umaabot ng 500 million sa security lang. Wow! Ang laking pera nun, ang daming libro nun, ang daming gamot nun, daming pagkain nun. Ganun kalaki ang gastos para sa security ni Vice President Sara Duterte. Bakit napakalaki? Talagang madami talaga siyang security. Mukhang totoo talaga yung naunang report na 433 ang naging bodyguard niya or security 24/7. Naging controversial ito nung i-recall ng PNP ni General Marbil yung 75 na yung pala may naiwan pang 31, hindi pala lahat. Pero under the law, ayon kay General Marbil, dapat military under ng Presidential Security Command ang security ng pangalawang pangulo, katulad ng security ng First Family, siyempre si Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Hindi dapat pulis. Ang pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa politiko. Kaya ni-recall, pero kinagagalit pa nila. Ngayon, ito, lumalabas ng ganyang kalaki, 500 million. Daming gamot nun Daming pagkain nun Ilang kayang textbook ang pwedeng mabili nun? Ilang classroom ang pwedeng magawa nun? Tapos napupunta lang. Siguro naman every year yun. Pero kalahating 500 million, kalahating bilyon ang gastos ng security. Ano sweldo lang ba yun? O pati na kung ano-ano na? Pati pagkain, pati ano? Siguro, secure, sweldo. O sweldo pala Wow, lalo ang laki. Paano kaya papaliwanag yan? Alam nyo nung araw, nung panahon ni Binay, panahon ni Noli De Castro, ang alam ko, ang pera ng Vice President, wala pang 700 million Parang 400 million nga lang nag-umpisa yung pera ng Vice President. Nung kay Noli De Castro, hindi ko alam kung magkano, nag-increase na yata pero maliit pa rin. Basta ang pera ng Vice President, Office of the Vice President, 400 to 700 million lang every year. Pagpasok ni Sara Duterte ngayon, 2.3 na. 2.3 billion ang naging ang budget ng Office of the Vice President. Wow, na-triple, lalaki. Tapos ito ngayon lumabas, 500 million pansweldo lang ng security. Ang grabe namang gastusan yan. Samantalang ang mga Pilipino nagbabayad ng buwis, yung iba nga hindi kumakain ng tamang oras dahil kulang sa pera. Pero nagbabayad ng buwis dahil bumili ka ng tubig, lahat ng pagkain may buwis, ilaw may buwis, lahat ng gastusin natin may tax. Doon na pupunta yan sa gobyerno. Tapos ganyang kalaki ang gastos sa security, parang hindi tama. Tama ba yan, Commission on Audit? COA, magpaliwanag kayo. Tama ba na ganyang kalaki ang gagastusin sa security ng isang posisyon, Vice President, Office of the Vice President? Wow! Parang gusto ko nang maniwala doon sa sinabi ni Secretary Boyeng Rimulya. Ano ba sabi ni Boyeng Rimulya, Justice Secretary isang araw? Mas marami pa raw ang security ni Vice President kaysa sa kay President Bongbong Marcos. Wow! Dapat ang presidente ang maraming security dahil presidente yan. Mahalagang protektado lahat. Yung Vice President, mahalaga rin proteksyon pero sobra naman. Ano bang ginagawa ng Vice President? Ano bang trabaho ng Vice President? Kung Cabinet Secretary ka, may maraming trabaho yan. Kaso hindi na nga Vice President na lang, wala naman hong malaking project yan at wala namang malaking dapat na bantayan. Bakit ganun kalaki ang gastos natin sa seguridad? So, tinatanong ko lang, o kayong mga congressman at senador
Nag-uumpisa na naman ang budget deliberation sa proposed budget ng gobyerno for 2025. Pakisilip naman ninyo yung ganyang klaseng budget. Huwag naman kayong pumayag na ganyang kalaki ang gastos natin para sa security na. Kalahating bilyon. Wow! Dami naghihirap na Pilipino. Maraming Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. Maraming Pilipino nagbubuwis ng buhay para sa ating bayan. Wala naman security. Ang inaasahan natin security, yung pulis. Kasi to serve and protect, yan ang trabaho ng pulis. Nirecall lang ni General Marbil yung 75 pulis, nagagalit pa ang kampo ng mga Duterte. Yung pala, may naiwan pa na 31. So hindi lang pala military nagbabantay until now. Mayroon pang 31 na mga pulis. Ang dami, no? Ilan ba ang kasama ni Vice President sa kanyang lakad? Isipin mo, sabihin mo, 100 ang security mo. Ang daming sasakyan na sasakyan. Hindi na makakasya sa isang sasakyan yun, Ibig sabihin, ang convoy niya, mga 5-6. Ganun karami. Kasi kung halimbawa, 100 ang security niya araw-araw, palit-palitan. Kaya bukas, another 100 ulit. Kung halimbawa, o 100 araw-araw yung kasama mo. Pag nagbiyahe ka, sa aeroplano, laki ng gastos talaga nun. Ay, kung by land, ilang kaya ang convoy nun, ilang sasakyan yung sunod-sunod para lang sa Vice President. Wow, ganun palang kalaking gastos natin. Akala ko, presidente lang ang dapat na ganyan. Pero ngayon, mukhang mas marami pa nga kaysa presidente. Ano ang inyong masasabi dyan? Pera po natin yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala dahil pera ng bayan ang ginagastos ng gobyerno. Anumang ahensya ng gobyerno, local o national, position, o basta nasa gobyerno, pera ng gobyerno ang ginagastos nila. Sweldo, allowance, transportation. Yun nga, pagdating sa security, tayo pa rin nagpo-provide. Kaya huwag kayong matakot ng mga Pilipino. Like lang po ninyo itong video ito para makarating sa mga kinaukulan. I-like po ninyo, walang problema. Pag-like po yan, wala kayong pananagutan kasi ilalike lang nyo para makuha, mapanood ng iba. Bakit pinapayagan ang ganyang kalaking pera, kalahating bilyon, 500 milyon, for security lang ng isang opisina ng gobyerno? Parang hindi naman fair, parang hindi parehas. Sa dami ng Pilipinong walang security, sa dami ng Pilipinong hirap na hirap ang buhay, pero ito naman, napakalaking pera na ginagastos sa security pa lang. Bakit naman ganun? So, Congressman, Senador, pakiayos naman ninyo dahil kayo nagbibigay ng budget. Commission on Audit, magsalita naman kayo. Tama ba yan? Hindi ba korupsyon yan? Tanong lang po, dahil pera ng bayan, lahat ng Pilipino may karapatang magtanong pagdating sa pera. Hindi ko sinasabing may korupsyon. Nagtatanong nga tayo, kailangan ba yung ganyang kalaki? Kailangan ba na ganyan ang karami ang ginagastosan tayo para sa seguridad lang? Wow naman. Diba? Magpaliwanag kayo dahil pagka naipaliwanag nyo at naiintindihan ng bayan, alam problema. Pero kung hindi nyo may paliwanag, kawawa naman ang taong bayan siyang may-ari ng pera ng mga kinaukulan. Ayun po yun. Ngayon, ang bagong hirit ni Senador Bato de la Rosa, yung 31 na naiwan sa Office of the Vice President, palitan daw ng mga malalapit kay Vice President. Palitan daw ng mga taga-Davao. Parang gusto ni si Inday, may naiwan sa kanyang 31 pulis, maliban pa sa military. Wala daw tiwala doon sa 31 pulis. Yan sabi ni Bato. Nag-request daw si Inday Sara Duterte na palitan yung 31 na mga pulis Davao na kilala niya. Yan, namimili pa ng security. Parang kahit na pulis, hindi ayaw pang pagkatiwalaan. Wala daw tiwala doon sa 31 naiwan. Sipin mo. Yung mga security niya ay talagang, ano ba ito? Di ba masyado namang maluho itong buhay na ito? Binigyan ka na nga ng security, namimili pa. Kakaiba, no? Kakaiba. Alam mo, Kuya Mike, nakakaduda talaga yung suggestion po dito ni Bato. Hindi ba natin napansin, makahabayan? Gusto niyang ibalik po yung mga nabawas daw ng mga kapulisan natin na kung saan mga taga Davao. Gusto niyang papalitan po yung 31 po na naiwan na puro taga Davao. Di ba nakakaduda? Di ba sabi pa nga ni Bato, makahabayan, kasi daw yung mga natanggal, yung mga pinull out na ng mga pulis, yung mga pulis na yun, nakasama na daw noon ni Sara sa alkalde pa ho siya doon sa Davao, makahabayan, or mayor pa ho siya. Hindi kaya may alam yung mga pulis na yon? Hindi kaya may alam po yung mga pulis na yon sa mga katantaduhan po, mga ginawang hindi maganda nito ni Sara, makahabayan? Kaya gusto niya na hindi po papalitan po ng mga bago or yung mga hindi niya kilala, tatanggalin yun, papalitan po ng taga Davao kasi yung mga pinakakatiwalaan niya, may alam yun.
Di ba tinagit si makahabayan o hindi ba napansin yan? At saka dito po sa sa budget ni Sara na worth 500 million pesos, lahat para na po dito sa secretary po ni Sara Makahabayan. Di ba ang laki talaga niyan eh? Hindi kaya itong si Sara, kaya nga siya nag-ingay, nagdrama kagad, nagpa-victim kagad kasi napakasayang na mawala po itong mga secretary na to na nagkahalaga po pala lahat ng 500 million pesos. Iba ka may corruption Makahabayan. Baka po naglikom na ngayon ang budget ni Sara kasi nga sa year po 2028 siya po ay tatakbo. 'Di ba meron rin pong balita na kung saan si Sara nag-request po na pataasan po ang kanyang budget Makahabayan sa OBP. 'Di ba yung approved budget ngayon is 2.3 billion pesos ba yun if not mistaken? Gusto pa daw niyang pataasan ang budget niya. Malamang sa malamang may pinaplano po itong si Sara Makahabayan. Baka lang ha, baka itong budget ito gagamitin niya sa darating po na eleksyon Makahabayan. Correct me if I'm wrong. Okay, so shout out po natin. Nandyan po si Victor Robin, Losbel de Nakima, Elsa Hoffman. Nandyan po si Lagutaw Anthony. Hi to Giselda Langbat, Apple Nash. Hi to Arlene Aracusta. Nandyan po si Caroline Campos, Wing Salvatierra, Bibi Macdom Sunamod, and hi to Jess Subtor from Calamba, Laguna. Okay, ipakita ko sa inyo Makahabayan. Di ba? Si Carlos Yulo ay nagsalita na po kahapon. Tungkol kasi ito sa claim po ng kanyang mama, yung si Angelica Yulo Makahabayan. At doon kasi sa interview niya sa GMA Makahabayan, parang ipinapalabas pa niya doon na ang problema nandun po kay Carlos Yulo. So kahapon, meron pong inilabas po na vlog itong si Carlos Yulo. For more details, let's watch this. Sa panayam sa ina ni Yulo na si Angelica, kinumpirma niyang may tampo siya sa anak dahil sa ilang nabanggit umano ni Kaloy kaugnay ng pera. Yung tungkol sa pera nga na ninakaw ko, nilustay, winaldas sa luho ko. Sinabi ko sa kanila na walang halong katotohanan lahat. So kung sa ni Kaloy sa perception niya meron, sabi ko nga sa kanya, willing akong maglabas ng mga evidences, ng mga deposit slips na meron ako ngayon. Masama yung loob ko, parang syempre andun yung pain na parang sabihan ka ng anak mo na magnanakaw, na parang gusto ko sabihin, asan yung ninakaw? Na ganun pa rin naman kami tulad ng dati nung hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya, walang nagbago sa lifestyle namin. Gayunpaman, sinabi ng ina na masaya siya para sa tagumpay na nakamta ng anak. Siyempre niya yan pangarap niya yan So sabi ko nga, nung nag-uusap kami, kung manalo siya, good for him. Nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Kung magkakaayos pa sila, sabi ng ina ni Yulo, depende yan Kasi kung ako yung lalapit, hindi ko talaga gagawin. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent. Yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan
Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating nung dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na gano'n. Ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po. And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, because we didn't know what to do after nung kumain because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park so that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. In the last resort, my family made a group chat na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect and with no judgment na
pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left, your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpe-pray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Okay, so alam niyo po mga kababayan ko, nakarelate ako dito kay Carlos Yulo. Totoo lang, hindi sa pera kundi tungkol ito po sa kanyang girlfriend at saka yung asawa ko mga kababayan. Nakarelate si Ivan, bakit? Kasi nung una ayaw sa akin yung pamilya ng asawa ko eh. Ayaw talaga. Totoo lang, kahit parang iwan ko kung bakit ayaw na sa akin makabayan. Yung side po na ng aking asawa. Pero siyempre, ipinaglaban ho yan ni Sir Ivan. Totoo lang, meron kasi akong paniniwala, meron akong motto makabayan ko. Dahil nga, love ko yung tao, love ko yung babae na yun, ang ganda naman kasi. Crush ko yan noon pa man. Kasi yung asawa ko makabayan, siya po isang majorette or minorette sa high school pa po. Noon, kapag dumadaan ho yan sa bahay ho namin, kasi ang bahay po ni Sir Ivan, nasa highway kasi kami. So every time po mayroong mga events sa mga eskwelahan or yung for example sa fiesta, isa sila, kasi nga yung asawa ko, minorette siya, majorette. So sila po yung kinukuha dito na majorette makabayan, banda. So every time po mayroong banda, lilibot sila sa buong hindi naman kasi syudad yung amin yan po ay town makabayan. So every time meron pong magparade, dadaan talaga yan sa bahay namin. So kapag malapit na po ang kanilang banda makabayan or yung grupo na nila, nandyan na po always si Ivan sa labas. Nakaatang na po. So ang pamilya po ng asawa ayon lang sa akin, pero ipinaglaban ho yan. Kasi meron pong paniniwala si Ivan, meron pong motto, hahamakin man ang lahat, makuha ka lamang. Okay ba? So, siyempre kapag love ho natin, ipaglaban ho natin. So anyways, mga kababayan ko, isa na rin po natin. Nandyan po si Timoteo Ovejero at saka hi daw sa taga-Talakag sa Ovejero family. Nandyan po si Luisa Yamamoto, Evelyn Garcia, Alex Balbuena. Nandyan po si Sport Shinobi from South Korea. Nandyan po si Kagawad Lutz from Pangasinan. Hi to Jeline Quezon. Isyalat natin si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Madabu, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Okay, so yan pong ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit, ang mga dagok na ito ang napapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang napapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.